Hello, good morning po sa ating lahat. So tayo po ngayon ay may pag-aaralan, no? Ito po ay talagang pamilyar din po kayo. Dahil alam ko, ito po ay kinalikahan natin na napapanood sa TV tuwing mahal na araw. Isa po dito sa mga Lenten presentation na siguro nakikita po natin pag may mga cables po tayo, no? Mga may cable nung araw, no? Ito po ay ang Samson and Delilah, no? Alam na alam po niyo yung pelikulang yan na marami pong version po yan. At syempre ang pinakatumatak po dyan yung kay Victor Mature at kay Hedy Lamar na Samson and Delilah. Pagkaganda-gandang movie ever since ito inirelease noong 1949. Ako, mga lolo't lolo ko pa lang po ang nabubuhay noon, pero sa totoo lang po, napanood ko po ito nung ako po ay bata-bata pa. Bata pa ako, mga 9 or 10 ako, panood ko yan. Nagandahan po siya, maganda. Especially yung last scene na itinumba ni Samson yung templo, no? At siyempre meron siyang sinabi roon, "Just this once, O Lord, give me vengeance and let me die with my enemies, the Philistines." Sabi niya ganoon. Then itinumba po niya yung templo ni Dagon, no? Ilagay natin dito itong telephone. At siyempre, alam naman po natin yung nangyari. Pero, alam po ba ninyo, kung talagang titignan po ninyo yung titignan po natin yung buhay ni Samson, makikita po natin dito yung mga revelation din ng Diyos sa atin sa panahon natin ngayon. Unang-una, si Samson po, isa po siyang Nazareno, Nazarite. Ibig sabihin, siya po ay dedicated sa Diyos na hindi magpapaputol ng buhok. Ayan, isa po yan. I-correct natin yung mga maling mindset dati dyan, no? So, sabi nila, kaya raw malakas si Samson dahil sa buhok niya. Mali po, malakas po si Samson dahil sa Lord. Si Lord ang nagbibigay ng lakas niya. Kaya lang, yung buhok na ganito na mahaba na sinabi sa kanyang mga magulang na wag puputulin, ito ay nagpapakita lamang ng kanilang pagsunod sa Panginoon, kasi nasa under the law sila noon. Wala pang grace noon, under the law. So, kung magiging masunurin yung bata. Pero alam naman po natin nangyari, siya po ay hindi naging masunurin, na in love sa isang magandang babaeng si Delilah, and the rest was history. Alam na po natin ang kwento, no? At meron po akong i-correct po dito, kasi yung napaparod po natin sa mga movies na temple, pagkalalaki po malaking mga templo, pagkatapos puno ng mga tao, no? Pero wherein sabi ng Biblia, yung mga nagpulong ng doon, mga 3,000 na tao, marami po yun. Pero ako po ay nagulat nung ni-reveal po ng mga archaeologists yung mismong temple. Hindi naman pala ito malaking templo. Kung tutuusin, ito po ay may kaliitan. May kaliitan po yung temple ni Dagon. Pero dahil nabihag nga nila si Samson, kaaway nila si Samson, lahat ng Philistines excited na makitang siya ay pagtripan, paglaruan, pagtawanan. Kumbaga pinagtripan nila siya doon, binubuli nila, di ba? Gustong-gusto lang paglaruan ni Samson. Kaya lahat ng Philistines nagpulong doon sa pumuti. Ayan, pag umaga pumuputi. So, nagpulong sila doon talaga, nagkumpulan sila, nagsiksikan sila doon sa maliit na templong yon. At yung templo pong yon ay, ang support lang po noon ay 2 haligi. At tamang-tama si Samson, dahil bulag na nga po si Samson, nagpasama sa isang bata. Dalhin mo ako sa haligi. Kanya, dinala siya ng bata, at malamang sinabi niya sa bata, lumabas ka na. Bilisan mo, lumabas ka na. Kasi alam ni Samson, darating ang kamatayan sa templo noon. Diba? Yun ang mangyayari. At ito nga yung panalangin niya, very touching. Lord, sa huling pagkakataon, sabi niya, alam ko naging pasaway ako sa iyo, pero just this once, O Lord, sabi niya, bigyan mo ako ng vengeance, sabi niya gano'n, and let me die with the Philistines, sabi niya. At ang ganda nung depiction nung
Nung kay, yung kay Victor Mature na movie. Let me die with the Philistines. Sabi niya, sabay tulak niya roon sa sabay tulak niya doon sa mga haligi. At ito ay gumuho. Pero maganda po sa pelikula kasi sa pelikula po, lumaki yung templo. Maganda nga naman makita yung malaking templo gumuho. Pero ang point po rito is, dahil excited nga sila kay Samson na makita ang pinagtitripan siya. Maski maliit yung templo, nagtipon sila doon. At yun ay perfect timing ng Diyos para during that time si Samson makapaghiganti. Ewan natin, malalim po ang Panginoon. Ang Diyos ba ayon sa paghihiganti or what? Pero yung mga bagay na yan, hindi ko po pinapakialaman dahil ang Diyos po malalim po siya, malawak siya. Ang pinag-uusapan lang natin dito yung truths regarding doon sa ang tawag dito, nangyari kay Samson. Nagulat nga po ako doon sa temple. Ano ba to? Ako pinapakita rin sa nag-search ako. Ito pala yung temple ni Samson. Kasi marami po nakalagay sa Maliit pala siya. Maliit po siya. Nandun yung centimeter, nandun yung lawak nandun sa Maliit lang. Maliit lang. Parang, basta maliit lang po siya. Parang, sabi nga nung ibang archaeologists, that is only a small temple. Kumbaga sa chapel, parang ganoon. Pero dahil excited nga sila kay Samson, na mapaglaruan siya, mapagtripan siya, at makita na masaksihan nila to, nagtipon siya doon. Perfect timing. Kaya sabi ng Biblia, at mas marami siyang napatay na Philistines. Diba? Nung araw ng kanyang kamatayan, kaysa nung nabubuhay pa siya. No? Diba? So, yun po. At syempre, kasama na pong napatay doon, sa tingin ko, itong magandang babaeng si Delilah, nakipagsabwatan siya para lokohin si Samson, para ipagtapat yung strength niya. Wherein, ako naniniwala po ko yung buhok ni Samson, hindi po yun ang source. Di ba pinutol po yung buhok niya at iniwan siya ng Panginoon? Nakabase lang po doon, pero ang totoong lakas si Samson si Lord. Oo, tingnan mo, binulag na siya. Binulag na. Tapos sabi ng Bible, humaba uli ang buhok niya. Ibig sabihin po noon, ang Panginoon, nandun na naman yung presence niya. Tandaan nyo sa Old Testament, ang Panginoon, bumabalik, umaalis. Kasi under the law sila Wherein sa New Covenant kay Jesus, hindi. Kasi, lagi po tayong mahal ni Jesus ngayon. Kasi, because of His finished work. Wala pang finished work dito. Kaya nung si Samson po, nandun po sa time na yun na siya po ay mamamatay na. Alam na po niya yun. At perfect timing po yung pagtitipan siya dun sa temple ni Dagon. Maliit lang yung temple ni Dagon. Okay? Pero pag manood ka ng mga pelikula, maganda nga naman yung gawa sila ng malaki. Malaki yung mga haligi. No? Pero hindi po ganun. Nagulat po ako, hindi pala ganun kalaki. No? Yung mga tao po ang pinag-uusapan dito. Sila po ay nagtipon doon. Tandaan nyo, ang temple, maski maliit yan, ang mga bubong yan, mga bricks na makakapal. Okay, nandun sila lahat sa loob. Nagpulong sila sa loob. Biglang tinumba ni Samson yung haligi. Patay silang lahat. Kaya sabi ng Biblia, at mas marami siyang napatay sa araw ng kanyang kamatayan kaysa nung siya nabubuhay pa. Anong lesson sa buhay nga pala ni Samson? Kasi under the New Covenant na po tayo. Under the New Covenant, lagi po tayong tumingin kay Jesus. Para hindi tayo ma-distract. Samson was distracted by a beautiful woman named Delilah. Ayon sa mga scholar, Delilah was very beautiful. Pag sama-samahin mo yung mga Hollywood actors, mga artista, walang binatbat sa beauty ni Delilah. Napakagandang babae raw talaga. Sobrang ganda ng mga babae ng mga panahon na yun. No? At nabighani si Samson ng husto. Na-distract siya. Sa panahon natin ngayon, huwag tayong papadistract sa kahit ano. Mas maraming distraction ngayon dahil may social media and all that. Pero kung titingin ka lang kay Jesus Christ, siya lang ang titignan mo, maniwala ka sa akin. Perpekto ang buhay mo dahil sa Panginoong Jesus. Magandang tumingin kay Jesus. Masarap ang buhay pag si Jesus ang inspirasyon mo kaysa kung ano-ano. Maniwala kayo. Si Jesus ang sandigang hindi nagigiba. Yung sandigan ni Dagon, tinumba lang ni Samson. Pero may sandigan tayong hindi nagigiba. At yan ay ang Panginoong Hesukristo ang nagmamahal sa atin ng totoo. Maraming pong salamat sa panonood. Jesus truly loves us all. Hallelujah.